Naniniwala raw si Senate President Tito Soto na nasa kanya pa rin ang suporta ng mayorya ng mga senador sa gitna ng isyu ng umano'y rigodon sa Senado. Samantala, formal nang nagbitiw sa pwesto si Senador Ping Lacson bilang chair ng Blue Ribbon Committee na nag-iimbestiga sa flood control projects. Balitang hatid ni Mav Gonzales. Natanggap na ni Senate President Tito Soto ang resignation letter ni Senador Ping Lacson bilang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee. Sabi ni Lacson sa kanyang sulat, may mga kapwa-senador na dismayado sa tinatahak ng investigasyon ng komite kaugnay sa flood control projects. Pinalalabas din daw ng ilan na idinidiin niya ang ibang senador habang pinoprotektahan ng mga miyembro ng Kamara na itinuturong utak ng mga umano'y anomalya sa budget para sa flood control projects. Iginiit ni Lacson na wala itong katotohanan at gawa-gawa lang aniya ng mga kritiko para harangin ang pagsisikap nilang malaman ang punot dulo ng mga anomalya sa flood control projects. Sabi ni Lacson sa kanyang liham, batid niyang siya ay nagsisilbi ayon sa kagustuhan ng kanyang mga kasamahan. Nang i-anunsyo ng plano niyang pagbibitiw bilang chairman, binigyang diin ni Lacson na hindi raw siya titigil sa paglaban kontra korupsyon. Sa press conference, sinabi ni Soto na nakausap niya si Lacson. Senator Lacson is frustrated. He's not stressed. Sanay sa stress yun eh. Nag-hearing siya, may umaangal. Bakit nag-hearing? Pag hindi siya nag-hearing, may umaangal. Ba't hindi nag-hearing? Ano ba talaga? Diba? So, and then I think the way he ran the Blue Ribbon Committee hearings were very good. The man is frustrated. I will support whatever decision he makes, and I will accept whatever decision he makes. Tinanong din si Soto kung pwedeng tanggihan ng mayorya ang pagbibitiw ni Lacson bilang Blue Ribbon Committee Chairman. Ayon kay Soto, sa pagkakaalam niya, ang resignation letter ay abisong gusto nang mag-resign ng isang opisyal. Hindi raw ito paghingi ng permiso. Umugong din ang umano'y panibagong kudeta sa Senado. Pero buo raw ang kumpiyansa ni Soto sa suporta ng Senate Majority Bloc na nagluklok sa kanya bilang leader ng Senado noong isang buwan. As far as I'm concerned, and my opinion is, the Senate is stable. Both majority and minority. Pagka nanggagaling sa social media yung kwento, hindi ka, madaling kumalat dahil social media, pero I don't see it coming from anywhere. In fact, no, the other day nagkausap kami ni Senator Alan at nababanggit na rin yan eh. Sabi niya nga, siya mismo nagsabi sa akin, wala naman akong kinakausap kahit sino eh, sabi rin niya. Yeah, I believe him. Umikot sa social media na ang papalit umano kay Soto, si Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano. Papalit naman umano kay Lacson bilang Senate President Pro Tempore, si Senador J.V. Ejercito. Sabi ni Ejercito, super fake ang post na ito. Mabilis din itong sinalag ni Deputy Minority Leader Senador Joel Villanueva. Nanggagapang bang minority para... Hindi namin kailangan siguro. It's not in a priority list. Basta walang movement. So many things that we have to think about. Sa gitna nito, ayon kay Soto, hindi na raw kailangang mag-loyalty check. Wala rin daw siyang inaasahang palitan ng liderato pag nagsesyon ng Senado sa Biyernes. Nang tanungin kung outside forces ang nagpapakalat ng umano'y kudeta. Posible. Malamang may mga nag-iintriga lang sa Senado. Sige, sapagkat pagkausap ko naman yung leadership ng minority, wala naman kaming hindi pinagkakaunawaan eh. I'm sure. Kaugnay naman ng 2026 national budget na hinihimay na rin ngayon ng Senado, gusto raw nila natanggalin na lahat ng unprogrammed funds maliban na lang sa foreign assisted projects. Ang unprogrammed funds ay yung mga proyektong mapopondohan lamang kung lampas sa target ang revenue ng gobyerno o kapag nakasecure ng dagdag na foreign funding. Ang foreign assisted projects naman ay pinupondohan ng ibang gobyerno o international organization. If possible, 100% no unprogrammed funds. We will make sure that when we discuss the budget finally on second reading, before third reading, there should be no unprogrammed funds. Mav Gonzales, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Kasunod ng resignation ni Senador Ping Lacson bilang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee, pinangalanan ni Senate President Tito Soto ang mga posibleng pumalit kay Lacson.
Sabi ni Soto sa panayam sa kanya ng unang balita sa unang hirit, kabilang dyan sina Senador J.V. Ejercito, Raffy Tulfo, Pia Cayetano, Kiko Pangilinan at Risa Ontiveros. Pag-uusapan niyan sa ipinatawag ni Soto na caucus sa mga miyembro ng majority bukas ng tanghali. Kwento ni Soto, sinubukan pa niyang kumbinsihin si Lacson na huwag ituloy ang pagbibitiw bilang Blue Ribbon Committee Chairman pero ipinasa pa rin ni Lacson ang kanyang resignation letter.